Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dito sa DZRH Radio, Digital TV at social media. Unang linggo ng Agosto, pasukan na naman sa eskwela at sa panahong ito, dalawang bagay ang madalas nating naiisip para sa mga batang papasok na naman sa eskwela. Una, ang tungkol sa ulan at baha at ikalawa ay patungkol naman sa mga baon at nutrisyon para sa mga mag-aaral na laging inaalala ng ating mga nanay, tatay at iba pang kasama na tumutulong sa paghahanda sa pagpasok sa school. Noong nakaraang linggo, ating napag-usapan ang tungkol sa dengue at leptospirosis na madalas ay kakabit ng ulan at baha. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang sapat na nutrisyon para sa kalusugan ng mga bata, lalo pa ngayong pasukan na naman. At dahil marami ang nagtatanong, pag-uusapan rin natin ang ilang mga tips para mapanatiling wasto ang weight ng mga bata. Kasama natin muli si Ms. Johaira Ni Gamad, isang registered nutritionist dietitian mula sa Cagayan Valley Medical Center. Si Ms. Johaira ay nagtapos ng kanyang titulo bilang BS Nutrition at Dietetics sa Centro Escolar University, Manila. Pag-uusapan po namin kung ano nga ba ang sapat na nutrisyon para sa mga bata, maaring pasukan man o wala. Isama na din natin dahil I'm sure maraming nagtatanong ang wastong weight ng mga bata at kung anong dapat na gawin kung sobrang payat o sobrang taba naman nila. So, umpisa na po natin, Ms. Johaira. Ngayong pasukan na, ano po ba ang inyong maipapayo, lalo na po sa ating mga health checkers na nakikinig ngayon na naghahanda ng mga baon at pagkain ng ating mga mag-aaral? Ayan, isang magandang araw sa atin lahat, sa mga health checkers po dyan. Teacher Ellie, isang magandang umaga. So dito po, talagang taon-taon yan ang problema ng mga nanay. Kung ano ba ang ipapakain nila sa kanilang mga anak. So napakarami nilang mga struggles talaga, So ilan sa mga particular na problema ng mga bata tuwing pasukan ay yung kanilang pagiging picky eater, So yan po yung mga number 1 talaga na problema sa picky eater. Pero dito, ilan po sa mga solusyon na pwede kong i-share kung paano ba maiiwasan ang pagiging picky eater ng isang bata, So number 1 po ay mag-introduce tayo ng pagkain pero with patience po, Kasi di ba tayo minsan mga nanay or kahit taga-bantay, kapag nag-introduce ng pagkain, kapag ayaw ng bata, ayaw na natin, di ba? Gagawin na natin, hindi na natin siya pipilitin. Pero dito kasi, Teacher Ellie, ayon sa pag-aaral, it takes 15 to 20 times, para po makilala ng isang bata ang isang particular na pagkain. So talagang pumapasok po dito na ang patience is a virtue po, So talagang 15 to 20 times po. Kasi nandyan talaga, pumapasok yung familiarity ng mga bata pagdating sa particular na pagkain. So, pangalawang strategy na pwede nating i-share, Teacher Ellie, is dapat sila nanay or yung mga tagapag-alaga, nagpe-prepare ng baon ay dapat po maging creative, sa kanilang mga pagkain. So, kung makikita natin sa social media, sa YouTube, sa TikTok, usong-uso po, yung mga nanay na talagang nagpe-prepare ng mga baon in a very creative way. Okay? So, yun po. So, tamang-tama yung sinabi ninyo, Miss Johaira, Kasi talagang napakahirap nun para sa ating mga nanay at tatay na naghahanda, So, maganda na meron tayong mga strategies na i-share sa kanila kung paano mas tatanggapin ng ating mga picky eaters ang kanilang baon, punta naman po tayo sa sapat na nutrisyon kasi nabanggit na din po ninyo, na kailangan ini-introduce na natin ito sa kanila. Ano po bang inyong ma-advise para maturuan sila ng tamang uri ng pagkain?
No? So, gaya nga po ng sinabi ko, Teacher Ellie, introduction of foods, it requires a lot of patience po. And second po, no, bukod sa pagiging creative, dapat tayo rin pong mga mothers or yung mga nagpe-prepare ay nagiging isang good role model po. Okay? So, napaka-importante na tayo ay nagiging good role model. So, sinasabi nga nila, di ba, kung maalala mo, Teacher Ellie, merong isang advertisement na kung saan hinihikayat na sama-samang kumakain ang isang pamilya. So, yan po ay isang pinaka-the best example kasi through examples talagang na-encourage yung mga bata, no, na kumain nung mga pagkain na akala nila ay hindi masarap or hindi kaaya-aya sa kanilang panlasa. I'm sure relate ang ating mga health checkers na naghahanda ng mga baon para sa kanilang mga anak. Siguro, I'm sure curious din po ang ating mga health checkers. Ano po ba ang sapat na baon? Paano po natin malalaman kung sakto na ba yung mga pinapabaon natin sa ating mga anak? No? Okay, so dito po na Teacher Ellie, malalaman natin kung sapat or tama or wasto na yung kinakain ng mga bata is if kung titingnan natin, dapat daw po ang isang meal ng isang bata ay or ang isang merienda for example ay almost 1/3 ay nakukuha doon based dun sa kanilang requirements. So for example, Teacher Ellie, no, per age kasi yan, merong particular requirement per age, meron po tayong particular requirement per gender. So for example, daw po, dapat yung snacks is nagko-compromise ng at least 1/3 po nung total caloric requirement ng bata per day. So pag na-ensure natin yan na 1/3, no po, pag sinabi nating 1/3, Teacher Ellie, mga nasa around 250 to 300 calories po ito per day. So ang itsura po nito, Teacher Ellie, sa snacks, no, for example, spaghetti tsaka isang fruit. So ganyan po ini-imagine yung isang healthy snack ng isang bata. Kung ayaw naman, Teacher Ellie, ng spaghetti, ano ang papwede? Yung ating mga sandwiches, no? For example, isang pair ng chicken sandwich na mayroong tomatoes. Tapos sasamahan natin siya ng either yung kanilang paboritong milk or any chocolate drink. So ganyan po approximately. Kung titingnan natin, ganun daw po ang itsura ng 1/3 ng requirement ng isang bata. Yun po pala yun, Miss Jo, no? And talagang meron po palang requirement per age saka sa sex po ng ating mga mag-aaral. Pero siguro linawin po natin, okay lang po ba na, I'm sure kasi tanong din to ng ating mga health checkers kasi nabanggit nyo po kanina regarding sa snacks or sa merienda, kailangan po ba talaga nito ng ating mga mag-aaral? Okay, no? So actually po, no, ang importance ng snacks is para puputulin yung mahabang agwat between the meals. For example, Teacher Ellie, no, 6 a.m. nag-breakfast yung bata. Ang susunod niya na lunch is probably mga around 12 or 11:30 in the morning. So kung titingnan natin, masyadong malayo, no? So to break the long interval between two meals, doon po pumapasok si snacks. And isang strategy rin po, no, ang snacks, of course, to recharge, no, doon sa requirement noong doon sa bata, kasi napaka-importante na syempre pagod sila sa school, no, hindi lang physically pati mentally. So dapat po nare-replenish talaga ng snacks or ng any food item yung mga energy na nagagamit ng mga bata. Yun po pala yun. So maganda na meron din tayong merienda, no, na pinapabaon. Miss Jo, meron po ba kayong mga advice tungkol dito? Kasi nabanggit natin kanina yung mga meals, yung mga bigger meals na pwedeng ihanda ng ating mga magulang para sa kanilang mga anak. What about sa merienda po? Meron po ba kayong advice na pwede pong mas masustansya na ibigay bilang pabaon? Okay. So dito po, no, so pagdating sa mga merienda, ilan sa mga healthy baon ideas for merienda po, no. So of course, yung ating spaghetti. So paano po ba natin siya mas magiging healthy? So yung iba po, no, Teacher Ellie, ang ginagawa nila is instead of the regular tomato sauce, nagda-dice po sila or nagmi-mince ng squash. So nag-incorporate sila ng mga ganung food items or ano pa po. Sa french fries, no? Alam natin, gustong-gusto ng mga bata ang fries. So instead po dun sa regular potatoes, yung kanilang ginagamit bilang fries, bakit hindi po gamitin nila is yung sweet kamote?
Okay? So, ano pa po yung mga ibang alternatives, no, Teacher Ellie? Yung kanilang regular Shanghai, no? Yung pork Shanghai. So, instead po ng regular pork Shanghai, baka pwedeng mag-incorporate ng mga fruits or not only fruits, yung ating mga vegetables. Kung minsan, no, Teacher Ellie, nagiging creative yung mga nanay. So, instead na talagang kinakat nila ng tiny pieces yung mga gulay, kung iba po no, minsan ginigrate nila, minamash, no, para at the same time mamask talaga, no, para kumbaga kung very very small na talaga yung mga food items na yon, makakayang kainin ng bata. Kasi usually kaya lang naman natatakot yung bata, no, kasi it's either malaki siya. So why not as a mother, as the one na nagpe-prepare ng food item, dapat somehow po maging creative, maging innovative tayo doon sa mga recipes. Ayun. Miss Jo, parang nagutom po ako sa mga advice ninyo na mga alternatives, no? Pero maganda kasi itong mga ito ay mga available sa ating mga pamilihang bayan, no, na madaling makuha ng ating mga nanay at tatay. Kasi I'm sure marami po sa kanila yung presyo ay talagang issue din, no, kasi napakataas po ng bilihin ngayon. Meron pa po ba kayong ibang mga masasuggest na hindi naman makakabutas sa bulsa para sa ating mga naghahanda ng ating mga baon para po sa ating mga mag-aaral? No? So aside po doon sa mga nabanggit ko na strategies, no, Teacher Ellie, pwede rin silang humanap ng mga food items na mayroong sangkap Pinoy seal. Okay? So di ba po meron tayo mga, kung titingnan kasi natin, Teacher Ellie, no, usually yung mga snacks, even mga breakfast cereal, meron silang mga sangkap Pinoy seal. So ito po, no, kapag nakakita tayo ng food item na mayroong sangkap Pinoy seal, ibig sabihin finortify or dinagdagan ng vitamins and minerals po ito. Na-check tayo mas magiging healthy para sa ating mga chikiti. Miss Joy, yung Pinoy, sangkap Pinoy seal po natin, saan po ito nakikita? Meron po bang specific na pwedeng tignan ng ating mga nanay at tatay kapag po pumipili sila ng pagkain na meron nito? Okay, no? So, Teacher Ellie, no, itong sangkap Pinoy seal na ito, naging program ito, no, under the Food Fortification Law. So, ito po, usually nakikita natin to sa pinaka-front ng packaging ng ating mga pagkain. Ito yung either square or yung iba po is rectangle. So, meron po nakalagay doon na sangkap Pinoy seal. So, usually, Teacher Ellie, ang sinasangkap or ang pino-fortify itong sangkap Pinoy seal po is iron, vitamin A and vitamin D na talagang kailangan po, no, especially for our growing kids. Yun po pala yun. Naku, Miss Jo, ang dami po namin pumapasok na katanungan ngayon, no? Meron po dito ang tanong po niya ay vegetarian daw po silang mag-asawa at meron po silang senior high at grade school levels na mga anak. Sapat daw po ba sa pangangailangan nila ang pagiging vegetarian or may pwede po bang i-adjust para po sa mga bata? Okay. So dito po, no, Teacher Ellie, pag sinabi kasi nating vegetarian, kailangan po natin i-classify, no, or linawin kung anong type po ba sila ng vegetarian. So pag sinabi po kasing strict vegetarian, wala po talaga silang any protein source, no? Ang protein source po nila ay galing sa plants. If sila po ay pescatarian, so fish po yung kanilang protein source. If ovo po, egg, and then lacto-ovo is yung milk and egg. So dito, Teacher Ellie, no, alamin natin ano po ba silang type, no, ng vegetarian. And if ever po sila ay considered na mga strict vegetarian, no, so meron po dito mga applicable na mga plant-based protein na talagang dapat po, no, i-introduce sa kanila. So ito po kasi, no, kung ito yung kanilang nakasanayan, no, of course, number one po is kailangan respetuhin natin kung ano po, no, yung way of living, kung ano yung way of eating manner ng mga magulang. So kung ganun po yung way na gusto nilang pagpapalaki sa kanilang mga anak, so marami po tayo mga available na mga protein foods, no, mga plant-based protein-rich foods na po pwede po, no, na maging kapalit doon sa animal protein. Pero ang kailangan lang din pong i-remind sa kanila, Teacher Ellie, no, lalo na po kung strict vegetarian sila, ay if prolong po na vegetarian sila, usually po yung vitamin B12 na nakukuha po sa animals ay
usually po, no, ito ay kumukonti or nawawala. Kasi ang vitamin B12 po ay galing mismo sa mga animal sources. So, ito yung kailangang i-watch out ng mga parents na talagang practicing po ng strict vegetarian. Yan po, no, narinig natin mga health checkers, pwede pa rin naman na maging vegetarian ng ating mga anak. No? Meron lang mga i-watch out for tulad nitong vitamin B12 na pwedeng hindi sapat. No? Miss Jo, tama po? Yes po, Teacher Ellie. Meron din po isang health checker dito, Miss Jo. Nag-aalala naman po siya kasi baka daw hindi enough yung kanyang napapakain sa kanyang anak sa isang araw o isang linggo. Meron daw po ba siyang dapat na batayan tungkol po dito? Okay, no? So, sabi ko nga po, Teacher Ellie, maraming factors tayong i-check if yung kanyang requirement is nami-meet. So, unang-una po, ilang taon na ba yung batang ito? Kasi sabi ko nga po, ang pangailangan ng isang bata ay iba po, no? Number one, magkakaiba sila depending on the age. Pangalawa po ay depende sa kanilang gender. So, basta dito, no, isang paalala lang, Teacher Ellie, na for example, kapag yung mga kasama natin sa bahay, yung mga chikiting is nakikita natin na overweight or sobra po sa timbang, usually po, no, hindi namin sila ina-advise na mag-diet. Bakit po? Kasi pag pinag-diet itong mga kids na ito, no, normally ang ginagawa ng mga mothers or mga kasama sa bahay, binabawasan ng pagkain. And ang pagbawas sa pagkain ay nangangahulugan din pong pagbawas sa sustansya. So, imbes na mas tumangkad, mas mag-perform well sa school yung mga bata, ang nangyayari po, mas humihina yung performance nila kasi nga po binabawasan yung kanilang pagkain. So isa sa mga advice namin is instead na bawasan yung kanilang pagkain ay i-encourage po sila na sumali or mag-join sa mga physical activity. So encourage natin sila na maglaro sa labas, no? Gaya po ngayon na mostly lahat ng kids ay into gadgets, into cellphone. So talagang hindi po siya magandang example. So talagang ini-encourage sila, no, to do physical activity po. Buti, Miss Jo, ay napaalalahanan natin ng ating mga health checkers tungkol dyan, no? Kasi I'm sure kapag napapansin na medyo mas overweight ang kanilang mga anak, ay yung unang iisipin ay kailangang i-diet, no? So, hindi po pala yun yung nararapat na gawin. Mas okay talaga na i-encourage sila sa physical activity. Miss Jo, napag-usapan natin yung overweight. What about po yung mga kulang naman sa timbang? Ano po yung ma-advise niyo sa ating mga magulang? No? So dito, if yung kanilang mga anak ay kulang sa timbang, no, number one po nilang pwedeng gawin ay wag pong i-force kumain, 'di ba? Usually po kasi pag kulang talaga sa timbang, either ang nagiging labas po ay nagiging forceful yung kanilang pagkain, or pangalawa po, parang nagiging punishment or reward, 'di ba? Kung minsan ng pagkain sa mga bata. Which in turn po, no, nagkakaroon ito ng effect sa attitude or sa behavior ng bata. So dito, kung konti ang nakakain or mababa po ang timbang ng bata, so marami tayong mga strategies, no? So pwede po na talagang doon pumapasok yung frequent snacking time. So actually, Teacher Ellie, no, pag sa kids nga, talagang it's either nire-require na 5 to 8 times a day silang kumakain. Kasi talagang very, lang po sila, Teacher Ellie, talagang konti lang, busog na sila, no, talagang very small appetite sila. So talagang nasa 5 to 8 times in a day, talaga in an average, kung sila po ay encourage na kumain. And of course, dapat hindi siya magmukhang forceful, hindi siya magmukhang punishment yung pagkain. Kaya talagang it's either ang ginagawa pa ng iba, yung strategies is ine-engage yung mga bata sa meal preparation. Diba nakikita natin sa TV, sa mga videos, diba yung iba, pag nagluluto, kasama yung mga anak, so ine-engage nila talaga. So that's of course a one way of showing dun sa mga bata na talagang ang pagkain ay dapat enjoyable, dapat siya ay masaya. Nakakatuwa naman po yung mga advice ninyo, Miss Jo, kasi talagang
buong-buo, no? Hindi lang ito tungkol sa nutrition, no? Kundi pati yung behavior nila tungkol sa pagkain, no? So talagang dapat pala hindi ito maging forceful or punishment. At siguro magandang i-emphasize din natin yung nabanggit po ninyo na lalong-lalo na sa mga naghahanda ng mga baon, no? 5 to 8 times a day na smaller meals ang pwede nating ipabaon sa ating mga anak, no? Para kumpleto pa din, lalo na sa ating mga picky eaters. Ayan. Miss Jo, ano naman po ang inyong payo tungkol sa pag-inom ng soft drinks, fruit juices at milk tea? Kasi yan yung mga hit na hit po sa ating mga kabataan ngayon eh. Okay. So yun po mga nabanggit mo, no, Teacher Ellie, na mga inumin na mataas sa asukal, no, yung mga soft drinks, milk tea, so mga fruit juices, no. Surprisingly, Teacher Ellie, yung mga juice, particularly yung mga naka-tetra juice, kung titingnan po natin yan or i-analyze, ang laman po nila ay tubig at asukal po. Okay? So, yung mga naka-tetra juices. So, pagdating po talaga dito, no, Teacher Ellie, it's either we allow them na 1 serving per day or it's either 3 to 4 servings po in a week. Tapos, talagang i-encourage po sila, no, Teacher Ellie, na uminom ng maraming tubig. Ito kasi yung napaka-importante, no, yung pag-inom ng maraming tubig. Naalala ko nga, Teacher Ellie, no, dito sa hospital kung saan ako nag-work, medyo tumataas, no, nakaka-alarma, tumataas yung kaso ng mga bata na nagkakaroon ng UTI, nagkakaroon ng sakit sa bato at their early age. It's because, yun nga po, no, talagang mahilig sila alat sa mga matatamis. So dito talaga, teacher, hindi lang proper education sa bata, dapat kasama yung buong family. Ito kasi yung very challenging sa part ng nutrition pagdating sa mga kids eh. Hindi yung bata yung talagang tinututukan natin. Rather, yung mga nagpe-prepare ng foods at saka lalong-lalo na yung mga kasama niya talaga sa bahay. Yan po. So, buti na lang na imbitahan namin kayo dito, Miss Jo, kasi I'm sure marami po kaming natutunan, lalong-lalo na sa paghahanda ng mga baon sa ating mga mag-aaral. So, final message niyo po, Miss Johaira, sa ating panayam ngayon tungkol sa kahalagaan ng tama at wastong nutrisyon para sa masiglang kalusugan ng ating mga anak. No? Yan, so sa ating mga ka-health checkers na nanonood po sa ngayon, so ating pong tatandaan na hindi po kinakailangan na maging mahirap or maging sosyal ang pagkain ng mga bata. So dito po kailangan lang natin maging creative po, no? Tayo mga mommies at sa lahat ng mga nagpe-prepare. At bukod sa pagiging creative, kailangan din po na maging mas pasensyoso tayo sa ating mga bata. Ayun. Yan, maraming salamat po, Miss Jo, lalo-lalo na po sa pagbisita niyo po muli dito sa Health Check Plus, no? Hatid din namin ang pagbati sa mga masisipag at magagaling na team members at staff ng Cagayan Valley Medical Center. Masaya at malusog na buhay po sa inyong lahat. Thank you very much, Teacher Ellie. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa isang mainit na topic tungkol sa pondo para sa health services kasama ang isang academician. Huwag po kayong bibitaw. Health Checkers, Issue Kalusugan. Susunod na. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!